Guys, akala ko talaga nung una guys, yung mga taga Kapas Tarlac, dun sa Tarlac City guys, no? Is wala silang pakialam tungkol sa Pax Silica. So ang hindi lang pala natin alam guys, hindi masyadong nababalita sa mga stream media no na sila mismo ng mga taga doon ayaw talaga nila na matuloy yung Pax Silica na yan doon sa lugar nila. Kasi unang-una guys, talagang masisira yung lugar nila no. So kung makikita nyo guys no, yung baryo nila no doon sa Kapas, ito yung sentro guys no na matatamaan itong Pax Silica. Parang paraiso guys yung lugar nila. So yung mga bahay doon, talagang mga lumang bahay. So makikita natin no, so kung taga-probinsya ka or doon ka sa mga baryo nakatira dati, talagang maalala mo yung dati kung nandito ka sa city no. So ang ganda ng lugar nila guys, kitang-kita doon sa drone no, binalita doon sa News 5. So kitang-kita, parang masasabi mo kung matagal ka na sa city nakatira, parang paraiso yung lugar nila. Kasi una-una, talagang napakasimple yung pamumuhay. At marami sila doon guys, no? Nasa 300 family yung nakatira doon sa sitio na yon or doon sa baryo na yon. So napakaganda ng lugar guys. Tapos tatayuan mo ng Pax Silica, yung EI hub na yan. Siyempre masisira yung lugar, no? Hindi na natin yung mga next generation, hindi na makikita yung ganyang kagandang lugar. And of course, hindi lamang yung Kapas, Tarlac na yan yung maapektuhan dyan. Pati yung mga karatig lugar na yan, siyempre apektado yan. Kumbaga kung dito ka gumagawa ng building, dito ka nagbibuild, of course, dahil sa ingay niya, no, yung sound niyan, maririnig yan doon sa kabila. At isa pa guys, magmimina kasi sila dyan. So masisira talaga yung bundok. No, kahit mismo doon sila mimina doon sa lugar no, yung facility kung saan itatayo yung Pax Basilica na yan, masisira no, mapektuhan pa rin yung ibang lugar diyan. At ang sabi nga ng barangay captain doon guys no, hindi man lang sila kinonsulta no doon sa lugar nila, hindi man lang sila pinupuntahan doon. So ang ginagawa nitong yung namamahala diyan sa Pax Basilica, pinapadalhan sila ng sulat. Didirekta yung mga may-ari ng lupa doon or yung mga nakatira doon, yung may mga bahay, didirekta sila padala ng sulat na bilhin yung lupa nila or yung bahay nila para patayuan nga no, ng Pax Silica. At ang sabi daw kapag hindi nila pinagbili, so baka malibre pa. So ganyan guys no, napakasakit para sa kanila. So yung iba kasi doon na pinanganak, yun na doon na yung ikinabubuhay nila tapos bigla mawawala. Of course guys, babayaran sila. Pero ano lang naman yung pera, madali lang maubos yan. Madali lang mawala yan. Pero kung anong meron sila ngayon doon, yun ang mahalaga. Sana talaga guys, huwag talagang matuloy ang Pax Silica na yan. Kasi unang-una, maraming apektado dyan. Marami yung makikinabang dyan, oo. Marami yung magkakaroon ng trabaho dyan. Pero umpisa lang yan, no? Umpisa sa pagka-construct ng building. Pero after nyan, no? Marami pa kayang magkakaroon ng trabaho dyan. Unang-una guys, EI hub yan. So baka nga malamang apektado pa yung mga BPO dyan, no? Yung mga call center. Baka darating yung time, maging EI na lang yan. So hindi tayo guys total no dun sa improvement ng Pilipinas para ikaganda ng Pilipinas. Pero marami namang way dyan. Unang-una, yung mga BPO na yan, pinapasok naman natin dito sa Pilipinas yan. Tinutulan ba natin yan? Hindi natin yan tinutulan. Kasi nagdulot yan ng magandang income no, para sa Pilipinas. Maraming trabaho para sa Pilipinas. Pero itong Pax Silica kasi guys, itong EI hub na itatayo, sa ngayon, magpapasok siya ng income, bilyon-bilyon dollar, maraming trabaho. Pero after nyan guys, no, ano mangyayari? So possible yan, masisira yung kalikasan natin, magkakaroon tayo ng shortage sa kuryente, sa tubig, ano pa? So marami naman dyan guys na mga investor no, na pwede natin papasukin sa Pilipinas. Pero wag naman yung in the future, masisira yung kalikasan natin. Kasi unang-una guys, nasa batas yan no, yung agreement, na yung mga dayuhan pwedeng mangupahan sa atin ng 99 na taon. So isang taon na lang guys, no, hindi na lang ginawang 100 years. So ipagpalagay natin 99, umabot ng 99 na taon yan ditong Pax Silica na yan. So paano pa yung mga next generation natin? So isang taon na lang, 100 years na. Bakit hanggang 99 pa? Binuo nyo na lang sana ng 100 na taon. Ang iniisip kasi natin dito guys, hindi lamang yung ngayon, kundi yung pati yung future, no? Yung mga susunod sa atin, yung mga next generation. So kung kikita nga tayo dyan, pero masisira naman yung kalikasan natin, yung yaman natin, so against tayo dyan.